Minessage ulit ako ng manager ko. So, Yeah. hindi ko alam baka kung saan niya nalaman yung chismis na naghiwalay kami ng ng boyfriend ko lang. May technique po kasi ako dyan. Lagi po ako nagpe-perfume. Okay. Once na nag-perfume po ako, parang nagiging confident po ako pagpapasok sa isang Parang iniisip ko na lang po na mapapagalitan ako if hindi ko pinush ko ng maayos. So, ginalingan ko. Darat hindi ba? Nako, thank you for coming. Excited na ako makikachismis sa inyo dahil napaka-exciting ang inyong mga buhay. So in a world where confidence meets creativity, the women of VMX are carving out their own rules. Playful, fearless, and in complete control. Today, we go behind the scenes with artists who turn their daring roles into power, proving that beyond the steamy scenes are outstanding talents who push the boundaries of performance and define artistic success on their own terms. Please welcome VMX artists Chloe Jenna, Rob Ginto, and Stephanie Ras. This is Behind the Reel. Ayan! Mag-umpisa na tayo sa ating kwentuhan. Okay, ang una kong tanong, dapat magkwento tayo, parang tayong apat lang nagkwekwentuhan na. Walang mga nanonood, walang nagja-judge, walang mag-hate comment or whatever. My first question, my first question, kayong tatlo kasi, medyo nagugulat yung mga tao kasi alam nila, kayo ay nag-aral, di ba? Nag-college kayo, and yet, pinasukan ninyo itong industriya na masasabi natin medyo daring, medyo bold. Ano ang nag-udyok sa inyo? Paano kayo napunta dito sa ganitong klaseng trabaho? Ito ba'y dati nyo pang pangarap? O dahil parang dare? Or dahil sabi niyo, nako, subukan ko lang, tingnan natin. So kayo, let's start with you, Rob. What made you join this business? Sa akin naman po, hindi naman po talaga inaasahan na mag-join ako dito sa VMX. Kasi before, undergrad po kasi ako. So undergrad po ako, and then so kailangan ko na po talaga mag-work, mag-early ng trabaho kasi nga kailangan na po namin ng tawag dito, ng finance. Para makapagpapit. ng pera, nila mama. So parang ako po parang nag-try po ako mag-modeling, and doon po ako pumasok sa sa pagmo-model. And then after that, siguro mga 4 years or 2 years din, 4 or 3 years po ako nag-work as a model. Commercial model or ramp model? Hindi, mga car show po, ganyan. Okay. And then after that, yung yung manager ko, nakita ako sa isang event. And then nung una, parang ayoko pa nga kasi nung time na yun may may boyfriend pa ako. Conservative bang boyfriend? Ayaw pa. Okay, oo. So mahirap din kasi i-explain nun sa boyfriend ko kasi nga since ibang lahi siya. Yeah. What? Foreigner? Korean. Okay. Korean. Oo. So after that, wow, so after that, tawag dito, sabi ko wag muna, sabi ko saka na po. And then, yun nga, nag-break na kami after a year. Tapos nag-join ulit ako ng Viva. Kumbaga parang minessage ulit ako ng manager ko. So hindi ko alam baka kung saan niya nalaman yung chismis na naghiwalay kami ng ng boyfriend ko lang. Okay. Tapos ayun, minessage niya po ako. Tapos sabi sa akin na subukan mo ulit mag-join sa Viva. Baka nagbago na yung isip mo. And then sabi ko, sige po. I-try ko po. Kasi nga parang sa akin, naisip ko, since nasa modeling, na rin ako. Parang ituloy-tuloy ituloy-tuloy. Tsaka po talaga ako sa sexy din po talaga ako. Nagpo-post po ako sa iba't ibang magazine. Po ako sa Playboy. Ayan, nag-Playboy po ako. So parang wala sa'yo, hindi ka nahihiya sa ganun. Wala kang inhibitions. There is no, yung parang hiya na, maging daring, maging... Hindi naman po, kasi
syempre kailangan maging proud ka kung ano yung meron ka. Proud ka sa katawan mo, proud ka sa ginagawa mo, di ba? Oo. Tsaka ano naman po, ang akin naman po, as long as na basta wala kang ginagawang masama sa ibang tao, kung feel mo na magpakita ng katawan, proud ka eh. Proud, Ano may yeah. sarili mo yan eh. So, yun ang pananaw mo talaga. Ayun po yung pananaw ko talaga. Oo. How about, sige. Sige po. Oo, sige. akala ko mahigiging mahiyain sila. Okay, third by third. So, ikaw, Steph naman, ano yun naman ang nag-udyok sa'yo? Paano, like, at least, no, si Rob, sabi nga niya, talagang mahilig na siya, mag-model-model, dala nga rin kasi ng pangangailangan. Pero ikaw, paano ka nag-umpisa? Unang-una po, nag-aaral po ako. Oh, yan. Kaka-graduate ko lang po last year ng tourism course. And then, si tita ko po kasi si Lara Morena. Yung artista. Yes, Okay. siya po yung nagpasok sa amin sa Viva kasi daw kailangan daw ng artist, ganun-ganun. Pero yung balak po talaga namin is after namin makagraduate, dun po kami papasok. Oo. And then pinakilala niyo po kami kay Nanay Aster, dun po kami Aster pinasok. Amoyo. Yes, Oo. dun po kami pinasok sa Viva. So una hindi ko po talaga alam na sexy movies pala. Tapos sabi ko ayoko kasi syempre mahiyain, ganon, conservative. Yan yung nawala na sa inyo, ganon. So, doon po nag-start. Tapos may time din po na parang muntik na ako mag-stop ng school kasi parang hindi ko kayang pagsabay. Sabayin, oo. Pero dahil nga sa support ng family, sabi, hindi, ituloy mo yan, kaya mo yan. Syempre, iba na rin yung bash. Hindi pero okay yun. Okay naman sa'yo. Hindi ka naman Yes. nahirapan na parang Pagsabayin mo. pagsabayin? Hindi, kasi alam ko nandiyan yung family ko. Pero ngayon, are you still studying? No po, kakagraduate ko po last year. So nagka-graduate ka Yes na. po. Tourism, congratulations. Thank you po. How about you, Chloe? Ano yung story mo naman? Paano ka nag-umpisa? Ako naman po, passion ko po talaga yung acting. Hindi ko naisip na gumawa ng ibang bagay talaga. Oo. So, ang course ko po nung college, BA Theater Arts in UP. Theater arts. Yes Talagang po. artista talaga Yes. ang ambisyon mo. Okay. Yes po, pero yung first 2 years kasi namin, required po kami sa UP ikutin yung mga backstage work, production work. Yeah. Ganyan. So, dun po ako unang na-expose. And then, after 2 years, nag-decide na ba ako mag-audition for theater roles, yung mga ganyan. And then, because of parang rakitera ako nung college, lumalabas na po ako sa ibang theater company. Tapos, dahil po doon sa mga naka-work ko, binibigyan po nila ako ng racket sa commercials, Yeah. yung mga one-day shoot sa movies, ganyan. And then, nung after college, naisip ko, kailangan ko nang kumita talaga. Like, kasi okay na po talaga ako sa theater. Gusto ko doon na lang talaga ako magstay. Oo. And then, nag-apply po ako ng production naman sa Viva. Behind the scene. Yes Oo. po. Production coordinator po ako ng Great Media. And then, ginawa mo po namin yung Eva. Yung VMX, si Angelicang. Okay. Tsaka ni Ava. Aba Mendez. And then, may isang scene doon na kailangan ng ekstrang dadaan sa likod. Since nandun lang po ako sa set, dumaan lang ako. Tapos after yung next project po namin, nagka-casting po kami sa Viva. Inalok po ako if gusto kong mag-sign. Mag-sign up na. Yes. Okay, pero maging on-cam ka na, hindi Yes. ka na behind the scene. And how did you react? Na-excite ka ba? Pinag-isipan mo ba? Actually, hindi po ako nakapag-isip. Like, kasi parang napag-ganun na lang ako. Biglaan na lang. So, moving forward, no? So, lahat kayo parang naging destiny, no? Kung paano kayo napunta. It opened doors for you. Sabi, at least ikaw, tita mo kasi si Lara Morena, Aster Amoyo, ikaw nag-umpisa ka sa modeling, ikaw nag-aral ka ng theater. So, talagang patungo yung mga karera ninyo. Pero, yung pagka-artista sa VMX, yun ba ay isang, kumbaga, was it intentional? Sinadya nyo ba? Or parang, again, aksidente, napunta na lang kayo doon at you learn to embrace it, natutunan yung mahalin, hindi kayo, yung pagpasok mo sa VMX? Kung paano ko po tinanggap? Oo, paano mo tinanggap? Paano ba? Ano po kasi tawag dito, nag-try na rin po kasi ako before na nag-teatro, pero school. Oh, okay. School po. Oo. Pero ano po, tawag dito, parang ang nangyari lang po nun is, parang
Na-invite lang po ako noon kasi Yeah. nanalo po ako ng isang pageant. And then, so may konting idea na rin po talaga ako sa acting. Hanggang sa, yun po, pinag-workshop po kami dun sa Viva. Tapos yun po, dun ko po na, habang tumatagal, dun ko siya mas na-appreciate yung pag-aarte. Yeah. Tapos, ayun po, hanggang sa dumating na minahal ko na rin po talaga ang acting. Ikaw, Steph, ganun rin ba? Parang kung mabibigyan ka ng pagkakataon, VMX ba or gusto mo yung kunyari yung hindi yung mga Sexy. stream o Sexy. sexy. Oo. Yes, kasi nag-extra din po ako before yung mga movie din nila, Tita Lara. So parang doon niya ako Nahasa. nakita Kita, na parang, oo. may potential to, ganun, Oo. ganun. So yun po yung time na pinasok kami sa Viva. And then, doon ko natanggap na, sige, try ko, baka totoo nga. Para sa'yo talaga. Yes. So doon po ako nag-start na, okay, tanggapin na, tas mahalin. How about you, Chloe? Ako po kasi, nung nagsasart na kami ng production sa UP, sabi po nung mentor ko si our late national artist, Tony Mabesa. Oh. Sabi niya, kailangan yung mga Yeah. first roles mo talaga yung sobrang daring, like dapat kaya mo maghubad, ganyan. Kasi dapat doon yung starting point ng isang artista. Dahil kapag na-conquer mo yon, kapag naging comfortable ka doon, magiging madali yung mga ibang rules for you. Kasi sobrang mawala yung hiya mo kasi talaga. Di ba? Parang lahat ng mga magiging hindrance mo, walang-wala na. Kumbaga, So na-embrace mo yon? yes, Naisip mo sa kaagad? takot ko sa kanya. Nakamato kasi siya dati. Talaga? So parang naku, kailangan kong gawin ito. Kung hindi, baka ibagsak ka ng Yes grado. po. Oo. Kasi yung mga first role ko po sa theater, para asawa ko ni Ryan Sese, talaga may mga love scene on stage. Tapos live po yun, di ba? So Yes, parang live mas audience. Oo. yung ang daming tao, yung hundred of Yung persona ninyo, kasi syempre sa VMX, dapat daring kayo di ba? Pero sa tunay na buhay, masasabi nyo ba halos pareho yung ugali nyo on-cam, off-cam? Umpisahan ko sa iyo, Steph. Sobrang layo po ng iba. Okay. Kasi sobrang, ko talaga medyo mahihain po talaga ako. Pero pag nadidiscover ko po na yung character ko na kailangan matapang, dun pala na kaya ko naman pala maging matapang, kaya ko naman pala. Pero nilalayo ko naman po yung sarili ko and yung sa character. So meron lang na kung kaya ko bang ipasok yung sarili ko sa character, dun ko lang po siya pinapasok. Kasi sabi mo nga, sa inyong tatlo, ikaw yung pinakamahiyain Pero, maliwala. Pero yun na nga, paano mo inaano yung attitude mo pag yung atake mo sa isang role? Kasi kung mahiyain ka di ba? Anong iniisip mo para mag-transform ka? Para magawa mo, magampanan mo yung role? May technique po kasi ako dyan. Lagi po ako nagpe-perfume. Okay. Once na nag-perfume po ako, parang nagiging confident po ako pagpapasok sa isang So yan ang technique mo. Oo, ganun. Nag-iiba yung anyo mo. Ano yan yung blusang itim mo. Oo, yun yung ginagawa ko talaga. Perfume. How about you, Chloe? Ano yung personality mo sa tunay na buhay na hindi alam ng karamihan, lalo na yung mga nanonood sa iyo? conservative po ako kasi lumaki po ako sa madre. Talaga. Madre? Oo. Pero po kasi ako, parang gusto ko yung may mga challenge, gusto ko yung may risk. Sa totoo lang po, nung pumasok ako sa VMX, talaga na culture shock kasi hindi po ako nakapag-isip talaga. Yeah. Tapos kaka-work ko po si Rob noon. Okay. Tapos nakikita ko sobrang tapang nila, sobrang, sila Mika, kasama ko na. Tapos parang lahat sila, sobrang parang go lang sila ng go na Go-getter, sige. Opo, mga confident na talaga sila. So, nung nandun po ako, wala po akong makausap nung that time Nung time na first time ko magla-love scene. Talagang nandun lang ako sa sulok, tapos nanginginig talaga ako. Okay. So, anong ginawa mo? Naglagay ka rin ba ng pabango? Naglagay ka ng blusang itim? Parang iniisip ko na lang po na mapapagalitan ako if hindi ko pinush ng maayos. So, ginalingan ko. Darat hindi Take one. Parang minake sure ko na lang take one kesa po tumagal yung mga takes. Paulit-ulit. Ikaw, Rob, anong ginawa mo? Ako Yung po kasi- ugali mo na iba? Hindi, ako po kasi madalas na nabibigay din kasi sa akin na role, halos katugma din talaga ng ugali ko. Kaya mas nalalabas ko po kung ano yung hinihingi din talaga ng character. So hindi problema sa iyo kasi yung kumbaga yung role na usually na binibigay sa iyo, ikaw na 'yon. Opo, minsan madalas talaga kaparehas talaga ng Swerte ano mo. Swerte mo.
Para dito ka nga. Ako naman, ang gusto ko malaman, kasi parang as VMX ladies, no, hindi ba kayo natatakot na typecast? Hindi ba kayo naalangin na parang people will judge you? Na parang, bakit? Oh, ikaw, tiga UP, theater, ikaw, nakapag-graduate, ikaw, undergrad ka. It's not like, well, hindi kayo nag-aral. Pero, yung typecast, di ba, na baka sabihin ng tao, ay, nako, ano Hindi yan? na magaling yan. Oo, at saka yung parang, nako, mababa yung ano niyan, hindi yun ano, parang hindi dapat, yung respeto, di ba? Hindi ba kayo natatakot sa ganon? Ako hindi naman po. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko po kanina, hanggat wala ka naman kasing ginagawa na masama sa ibang tao, Oo. kung gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Ikaw, Steph. Tatlo po kasi kami magkakapatid sa VMX. Okay, magkakasama. Opo. And- So parang kami yung pinag-uusapan, Oo. ganun. Oh, So, how do you treat it? How do you kami, parang react? hinahayaan na lang po namin. Basta wala kaming tinatapakan na tao, ginagawa namin kung ano pong gusto namin. Tsaka nire-respeto namin lahat ng tao sa paligid namin. Ikaw, Chloe. Ako po kasi feeling ko it's how you handle yourself outside. Kasi syempre ako po kasi, ang parang pananindigan ko, kailangan kapag gagawa ko ng isang role, hindi mo talaga ako makikilala. Oo. Like, pinag-aaralan ko pati paano siya magsalita, paano siya maglakad, oo, ganyan. oo. Very detailed. So para pag nakita niyo po ako parang outside nga, ibang-iba. Ibang-iba. Ikaw kasi, yung background mo theater so talagang, kumbaga, approach mo very professional, scientific. Pero ikaw, Rob at saka Steph, paano nyo ini-immerse yung character ninyo doon sa binigay na papel na dapat yung gampanan? Anong ginagawa ninyo? Parang nanonood ba kayo ng movie para, ay, ito gagayahin ko yung acting ni XYZ para dito sa character ko to. How do you prepare for the roles that are given to you? Ako po yung binigay po sa akin yung movie na, yung unang tikim namin, yung sa amin po ni Angeli, yung first theater na nilabas nun. Okay. Ano po yun, tawag dito, ang character ko po kasi nun, parang dual, babae, tas shibuli. Shibuli to. Tomboy, shibuli. Shibuli, okay. Oo. Tomboy, ayun po. Oo. So ako parang nag-ask din ako sa mga ibang mga friends ko na mga tomboy din. Yeah. Kung paano ba yung ginagawa nila? Paano ba yung Kilos. kilos nila? Oo. Ayun po, nagtatanong po ako. Ganun ang research mo. Opo, Kumbaga, tas- nag-interview ka ng mga tunay na Opo, tao. opo. Oo. Ikaw, Steph, how do you get your character? Character Oo, po. yung parang para yung i-portray mo, paano mo kinukuha? Sa akin po, parang paulit-ulit ko pong binabasa yung story, yung script. So yung kikilalanin ko po yung character ko, kung magre-research din po ako, tapos hahanap po ako ng peg. Kung sino ba yung kaugali nito, isusulat ko po yung kung ano yung ugali ko sa ugali ng character ko. Iniisa-isa ko po yung character Talaga? ng ano ko. So, Oo. pag nakuha ko na po yun, parang pupunta po ako sa isang gilid, dun ko po i-aaning sarili ko sa So marami kayong ipapasok. proseso na dinadaanan, Yes, iba-iba. iba-iba po. So para sa inyo, ano yung pinakamasaya na pag kuha ng isang character, yung whether it is the research, yung research bang masaya doon, yung nag-iiba yung anyom nyo, yung nag-iiba yung makeup ninyo, yung nag-iiba yung ugali ninyo, saan kayo natutuwa? Saan kayo nasisayahan? Kapag Sa may- transformation? Kapag may nadidiscover ka siguro sa isang character na hindi nawala sa'yo, ayun po siguro. May nakita na ba kayong character na, ay, masaya pala ito? Or something? Or medyo, na kayo, parang, kasi sexy roles nga, hindi ba kayo nata-typecast na, naku, ito na naman parati, pa-sexy. Meron bang mas gusto ninyo ma-transform yung inyong roles? Actually po kasi yung sexy add-on na lang po yan eh. Kasi kada project po, iba-iba yun naman yung story namin, yung characters. Oo. Tsaka minsan po comedy, minsan Horror, action, action. horror. Oo. So doon pa lang po, ang dami na namin pwedeng i-explore. Iba't ibang characters na po talaga. So anong genre ang pinaka sa inyo natutuwa kayong gawin? Kumbaga hindi siya mahirap. Hindi yung ay ang hirap nito, yung parang relax lang kayo. Ano yung genre na very comfortable kayo? Ako po, siguro yung comedy. Comedy talaga. Kasi parang nailalabas ko po yung talagang totoong ako. Okay. Anong klaseng comedy mo? Yung gusto mo yung nagpapatawa o gusto mo yung sarcastic ka? Ay, yung nagpapatawa po, ayun po yung movie namin na Afam eh.
Nino? Afam po yung title Afam. ng movie. So may Afam, tapos may nag-aagawan namin. Oo, Oh, yung oo, kami oo. ni Jella. Oh, parang Rufa May Quinto ba yung parang ganyan? ganun po, parang ganun siya. How about you, Steph? Anong role ang comfortable kang gawin? Sa akin, yung nag-iiba talaga yung character ko, yung sa mga thriller, yung mga... Thriller naman. Opo. Ang layo sa totoong ako sa character po. Oo, So oo. parang mas nadadalian ako. Siguro depende din po sa mga kasama sa mga production, lalo na yung mga director, mga assistant director. Sila Yeah. po kasi nag-aano sa akin eh. Oo, nag-guide sa'yo, nagme-mentor sa'yo. Ganun. Oo. So naiiba talaga nila yung character ko din. Ah, So, thriller. So gusto mo ba ikaw yung killer? O Opo, gusto mo ikaw ang killer. victim? Yan yung Anong gusto mo? launching ko po. Yun yung launching ko, yung marang addict ako. Tapos killer. Oo. Yan ang mga dream roles mo yun, Baliw. ha? Lagi po akong ganun yung role ko po. Parang ang iba, parang hindi ko akalain ganun pang VMX, di ba? Na thriller Opo, killer. pero ano, Oo. meron. How about you, Chloe? Ano ang masayang role na gusto mong ginagawa? Actually po, talagang comfortable ako sa drama. Drama naman. Yes As in yung po. iyakan na Yes drama. po, yung Oo. maiyakan. Pero since nag-work po kami ni Direk Joey sa Patikim-Tikim. Direct Joey Yes Reyes? po. Oo. Doon naman, na-enjoy ko naman din po yung comedy. Pero medyo may challenge po siya. Tapos, Oh. hindi na po ako nawala doon. Nawala. Kumbaga, lahat ng projects ko comedy na. So, parang in-embrace ko na siya. So ang ganda, no? Iba-iba pa rin yung roles na gusto ninyo. Comedy, gusto mo thriller. Ikaw nag-umpisa sa drama, tapos naging comedy pa rin. How do you make sure na authentic, na tunay, yung inyong mga roles na ginampanan? Aside from doing research, anong iniisip ninyo? Saan kayo humuhugot ng inyong parang characterization para ma-internalize ninyo yung role? Steph? Sa akin talaga po yung unang-una talaga yung pag-research po talaga. Research. Pag pinag-aaralan Yung pinag-aaralan talaga yung character. Fino-focus po talaga namin pag may workshop po. Oo. Ifo-focus po Kasi talaga minsan one po by may one. minsan po may workshop din po sa amin eh. May madalas. workshop din Bago kami. po yung Opo, bago gawin po yung movie. Okay. Kasi usually, di ba, minsan pinapasabi sa inyo, sige, para ma-internalize nyo yung role, isipin niyo yung pinakamasakit. Nung nag-break kayo ng boyfriend nyo, kung pinagalitan kayo. Minsan po kasi ang hirap kumawala, lalo na kapag halimbawang drama, tapos huhugutin mo siya sa experience mo, tapos ang hirap Hirap. kumawala sa Kasi character. nandun pa rin, di ba? Oo, nandun pa rin. Bumabalik. Ang hirap bumitaw. Oh, ikaw, Chloe, how do you internalize? Kasi ikaw, professional theater actress. Oo. Ako po talaga, hinahanap ko yung puso ng character. Kahit gaano siya kasama. Kasi parang isa din po sa natutunan ko is never judge your character. So, doon po, hinahanap ko ano ba yung message nung story, nung material. So, from there, paano ko siya kayang ibato sa audience? Paano ko siya magagawang realistic and authentic? Kasi kayo, mga artista kayo. So, syempre, pag kayo artista, di ba, you reenact a role. As storytellers, magaling rin ba kayo magkwento ng inyong mga buhay? Kumbaga, Chismis. walang... Mga marites. Kaya nyo ba magkwento? Yung as Ano, storyteller. real life? Is real life or sa acting ninyo or sa mga galaw ninyo, kumbaga nabibigyan nyo pa ng additional justice. depth, ng additional depth or layer, yung pag-aarte ninyo. Hindi lang pa-sexy-sexy, yung talagang makikita na, nako, ang husay naman ni Rob dito, talagang, yung nakakalimutan nila na ikaw ay si Rob. Na nila na ito yung character na piniplay mo. Feeling ko naman po kasi minsan tawag dito, pag nababasa po namin yung mga reviews ng mga tao. Ayun po. Ayun po yung kaya po nalalaman namin kung paano kami nagiging effective sa tao. Oo. How about you, Steph? Ayun nga, dahil din sa mga reviews, sa mga comments, lalo na sina boss, ayan, sila unang babati sa'yo na parang, ang galing mo kung may problem dun sa man. Oo, Yeah. mga Parang ganun ganun. po. Oo. You, Chloe, Sinasabihan naman po. Sinasabihan kayo. Actually po ako, tingin ko, hindi po ako kilala ng tao sa hindi po ako basta-basta na mumukaan sa labas talaga. Pero for example po, lahat ng mga riders, lahat ng Grab, Oo. parang everyday pag nagbubook ako, pag nakita nila yung name, Oo. alam nila. Pero pag May name recall. Opo, pero kapag naglalakad ako, like makikita minsan sa mata nila na parang, siya ba to? curious na. Looks Parang familiar. curious po Yeah, sila yeah. lagi. I Oo. think doon po, doon ako nagtatagumpay bilang effective. Kasi nga po, ayokong
makilala nila ako as Chloe Jenna. Gusto ko yung character ko talaga yung lumabas. Yung kasi di ba ang VMX is a streaming platform. Do you see yourself na sana one of these days makita niyo yung sarili niyo sa malaking screen na nagbabayad? Kasi di ba parang subscription yan di ba? Subscription. Oo, subscription. So, kumbaga yung mga nanonood sa inyo, kumbaga suki sila, di ba? Parang fans nyo. Pero do you... fan base na. May fan base na kasi talagang alam na nila kung kailan kayo magkakaroon ng pelikula online sa streaming. Pero yung makita ninyo sarili ninyo sa giant screen or sa TV, is that something that you aspire to do someday, soon? Or are you content? Yes naman Oo po. naman po. Oo. Kahit naman po siguro sino talagang gugustuhin talaga makita yung Dream pangalan mo. talaga yun. Pero paano kayo makaka-escape or graduate sa VMX? What are your plans? How do you see yourself going to the big screen? Ako naman po, hindi ko na... Sorry Okay na. Kasi hindi ko naman, kumbaga, Kinaklose. wala akong sinasabing deadline kung kailan ako mag-i-stop ng pagpapasexy. Kasi unang-una sa lahat, diyan ako nakilala sa pagpapasexy. And ayokong malungkot yung mga tao na sumusuporta sa amin na, ay, biglang nag-transition. Wala namang problema po sa transition. Pero parang ang akin lang, ayoko lang magbigay ng deadline kasi hindi mo kasi masasabi yung yung career mo na malay mo pag nag-transform ka, hindi ka naman pala magiging mas Successful. Nagiging successful. Oo. Kumbaga talagang para dun ka talaga. And ayun. So, at least ikaw very practical about it. Opo, no? tsaka You ano want to yun try it, Opo. pero kung hindi para sa'yo, okay lang. Tsaka trabaho din po kasi talaga yun. Kumbaga, pera yun eh. Sayang Sayang eh, eh. sayang ang opportunity. Ikaw, Steph, ganun ka rin. Ano Yes. yung yung bigger plan mo? Is there a bigger plan aside from VMX? Meron po, kasi graduate po ako ng tourism, di ba? So, dream ko rin po kasi maging flight attendant. Okay. Yes. And are you planning to pursue that? Pwede, hindi ko na nakuha. Sorry, kasi lalo na VMX daw po, parang bawal ata ng Bawal? Bawal ang sexist alin? mag-flight attendant. Talaga? May friend po Ganon? kasi, bakit? sorry po singit ko lang. May Yeah. friend po kasi ako na model. Model, Oo. di ba? Tapos biglang ang nangyari is pumasok siya ng isang airlines. Tapos ang nangyari, parang binabash siya. Sabi niya, doon ka na lang, magpa-sexy ka na lang, mag-ubod ka na lang. Ng mga kasamahan niya Ng sa mga kasamahan trabaho. niya sa trabaho. Pero nakapasok na siya. Opo. So, Yun din So, po may kasing discrimination. Yeah, may- kinakatakutan ko. Oo. Kaya hindi ko po kino-close yung ko sa VMX. So, hanggat may project po na VMX, tatanggapin ko po. Tsaka sobrang grateful po ako Sayang dyan. yung pera. Yes. Chloe, aside from VMX, do you want, gusto mo ba talagang bumalik kunyari sa teatro? Or gusto mo makita yung sarili mo sa malaking screen? Ano yung plano Of course, doon naman po yung lahat. Pero ang main goal ko po kasi ever since na nag-start ako, laging hindi lang VMX yung ginagawa ko. Parang for example po, nagpaalam po ako sa Viva kasi last year para i-pursue naman yung military. Ikaw yung reservist? Yes po. Wow! Tapos very active po ako until now. Pag weekend, pumapasok talaga ako. ganyan. So parang dun pa lang po, wala po akong plans to stop VMX talaga. Kasi utang na loob ko po kung nasan ako ngayon. Yes. Di ba po? How long have you been with VMX? 2022 ako. Pandemya, no? Nag-umpisa talaga yan ng pandemya. 2020 ako Sabay tayo, nag-Pirma, tapos 2021 po ako Nag-start. nagkaroon ng movie na na-release. Ikaw? Parang 4 years. Magkakasabay Magkakasabay kayo? Ikaw, Ako po so, 2022. 2022, so 3 years. So 4 years Kami po kayo yung magkasama. Sandali. Ayoko maiwan sa kwento, ha? Sandali lang. These VMX artists are just beginning to pull us into their world. And it's wilder, bolder, and more fun than you'd expect. Hang tight, there's more coming only on Behind the Reel. Okay. So, saan ang bahay? Yung bold, hindi dahil sa paghuhubad. Yung bold po para sa akin is yung pagiging matapang mo, pagre-respeto sa iba, yung para sa pangarap mo. Is it difficult to be in a relationship dahil VMX artist kayo? Talagang focus po ako ngayon sa family tsaka sa pagpapayaman. Actually po, may dinidate po ako. Oh, okay. Non-showbiz po, hanggang doon na lang. Ilang pelikulang ginagawa ninyo kada buwan? Siguro sa 1 year, 10 movies. Basta 10 movies po sa Yan ang kontrata ninyo, Yes. 10 movies.